nakita nila, unahin nakita nilang walang yung bangkay sa libingan sa ilang mga ipinahayag natin. So pero sa mga pagbasa natin mula nung nakaraang linggo, dalawa, kasi sinabi rin mga babae. So sino itong dalawa? Ang mahal na Virgen Maria at si Maria Magdalena. So pero yan yung ating pagninilay mula kahapon. Ang mga babaeng nakasalubong na Jesus. Ang panyaya na kung saan ay ito naman ang mga tunay na nakalagpok kay Kristo muling nabuhay, mga una, hindi lang po sila. Kaya nga, anong sabi ni Jesus? Na pumunta sila sa Galilea. Kaya ngayong tawag natin doon sa salubong, yung lugar na yun ay Galilea. So, bahagi yun. Pero pag tinignan natin yung Galilea sa Israel, that is a province. Hindi po yan bayan. Hindi lang yung isang buong ng isang bayan. Yun po ay isang probinsya. So malawak-lawak po. Hindi ko lang alam kung kasing lawak ng Laguna. Maliit lang kasi naman yung Israel. So bahagi mo na kung saan yung nakita mo na. Pero yung isang probinsya yun. Ibig sabihin, composed of different towns. Ang Capernaum ay Galilea. Nazareth ay Galilea. Bahagi mo na kung saan ay makita po natin. Yung Bitanya ay Galilea. Yun na ilang mga bayan na napapapaloob sa Galilea. Pero ang hamon ay pinamanig ay, well, surely, alam naman natin kapag yung mga tagasunod na Jesus ay malalaman nila talaga kung nasaan sa Jesus sa Galilea. Marami nagsasabi na sa bahagi ng Bitanya. Pero ano yung hamon ay pinamamanig ng buong may kapal? Ay ito yung pagkatakbo ng mga tagasunod na Jesus kay Kristo muling nabuhay. Sabi ko ng mga psychologist, may tinatawag ko ang mga psychologist na happy place. Go to your happy place. Pero hindi lang po basta ito happy place. Kasi kapag sinabi mong happy place, ay hindi nangulugan na may religious significance. Maaaring yun ay happy place sapagkat yun yung pagkatagpo sa Kristo muling nabuhay. Pero may religious significance. Dito mo nakita, naranasan na talaga si Jesus ay muling nabuhay. So, maaaring ito yan mga lugar, mga tao, mga yugto ng ating buhay na doon natin masasabi na dito natin nakaisa sa Jesus. Dito natin naranasan yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo mismo sa bahagi ng ating buhay. Kaya sabi nga natin, bahagi ng ating paninilay ay
ating buhay, mismong mga lugar kung saan nangyari na nakatagpo natin si Kristo muli ng buhay. Yung mga tao na naging bahagi ng pagkakilala natin sa tunay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ay huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Yun nawa yung magpaalala sa atin alin, maging lakas natin, no? Maging lakas natin. Kaya anong sabi niya, huwag kayong magako. Humayo kayo, no? At sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, no? Na kung saan ay sabi nga naranasan natin, alin, sana rin ay patuloy na magbigay ng lakas sa atin. Bakit? Ay, doon natin nakita ang Panginoon. No? Doon natin nakita ang Panginoon. Eh baka naman sabihin natin na wala pa akong Galilea. No? Hindi ko pa nakita ang Kristo muling na buhay na naging bahagi ng aking pagkilos sa daigdig na ito. Hindi ko pa naranasan yung kung tawagin natin ay yung karanasan na makaisa si Jesus sa muling pagkabuhay. Ano ba yung mga pangyayari na yun? Na makita natin na alin ay tayo ay nakaahon mula sa aming mga problema, mga hamon ng daigdig na ito, na pinagsumikapan natin gampanan ng alin, ng pamamaraan ay pinahayag ng buong may kapal. Sabi nga po, hindi na po ito tagumpay laban sa kasamaan. Ngunit rin, yung tagumpay laban sa kasamaan sa pamamaraan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pwede kang magtagumpay sa kasamaan sa pamagitan ng alin, masasamaring gawa. Wala akong Christian, hindi ko yan maka-Kristyanong pagtugon. Ay dapat alin, yung pagtagumpay laban sa masamang pangyayari, masamang tao, ng alin, ng pamamaraan na tulad na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang alin, yun ang ating